Tanong sa akin ng mga kaibigan ko, bakit ba daw ang hilig kong magmotor? Delikado raw kasi Pati magulang ko, kung tatanungin sila, ayaw rin nila akong pagmotorin. Concern lang naman sila sa akin. Pero hindi yun ganun kadali Para sa akin, aplikable ang kanta ng Eraserheads. Ang sabi nila, magdadrive ako habang buhay. Ang pagmumotor, it's already my way of life. Hindi siguro lahat makakarelate, pero ang pagmumotor, 3 bagay siya sa akin. Minsan, para siyang kaibigan. Kasama mo, masasandalan mo. Minsan, para siyang panaginip. Anong tinda nyo? Pako. Pako? Magkano yung pako? 50 po. Ay, ito po yung matanda. May susuot na kayo sa tali. Ilang taon na kayo? Ako po ay 10. Ako po ay 8. Saan nyo kinukuha yung pako? Sa infant. At minsan naman, para siyang pagsampal ng katotohanan. Gumising tayo ng maaga ngayong araw dahil magdadrive tayo. Maghanda muna tayo ng ating mga gagamitin at dadalhin at agad-agad lalarga na tayo. Tingnan nyo sa labas. Gaya mo, isa rin akong manggagawang Pilipino. Isang buong linggo tayong nagpapagal at syempre, pagkatapos ng paghahanap buhay sa buong linggo, motor agad ang hanap ko. Nakapunta ka na ba sa Infanta Quezon? Mula dito sa aking bahay sa Angono, magdadrive tayo papunta sa Infanta Quezon kasama ang aking mga kaibigan. Pero bago ang lahat, syempre, magpagas muna tayo. Mahaba-habang lakbayin to At abangan nyo dahil marami tayong mga sightseeing na daraanan at ipapakita namin yun sa inyo. Kasalukuyan na tayo ngayong dumaraan sa Antipolo Hills Subdivision. Laging ito ang aming shortcut kasi pwede kang dumaan dito kung galing ka sa Antipolo, tagos papunta sa Marilake Highway. At ito, tatagos tayo sa Providence Memorial Park at dito na ang simula ng ating paglalakbay sa Marilake Highway papunta sa Infanta Quezon. Iba talaga ang excitement ko sa araw na to kasi ang mission ko, kailangan kong marating ang dulo nitong Marilake. Hindi ko pa yun napupuntahan. Gaano kaya kalayo yun? Ano kayang mga sightseeing ang makikita ko? Sino kayang mga makakasalamuha ko at makikilala ko sa biyaheng ito? Yang mga tanong na yan talaga namang nagpapa-excite sa akin. O diba? Maraming mga unknown kapag nagmomotor ka, kaya naman exciting talaga ang pakiramdam. At alam mo ba kung ano ang pinaka-exciting para sa akin? Marami kang matututunan sa komunidad, sa mga tao, sa kultura ng mga lugar na pinupuntahan mo. Kaya ang pagmomotor ay hindi lang isang simpleng aktibidad. Nakakawala ito ng stress at nakakalawak ng kaalaman. Habang nagdadrive ako at humahampas ang hangin sa aking muka, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Hindi ko ipagpapalit ang experience na to at hindi ako sasakay sa ibang sasakyan pag nagdadrive ako dito sa Marilake, kundi sa motor lang. Oops! Andito na tayo sa Palo Alto. Isa ito sa mga paboritong stop ng mga riders, ng mga bikers. Kaya naman tingnan nyo, ang daming tao. Stop muna tayo. Maki-join tayo sa kanila. At syempre, pagkatapos nating makihalubilo dito sa Palo Alto sa mga bikers at riders at matapos nating uminom ng malamig na buko juice, hindi natin pwedeng kaligtaan ang paborito naming kapihan. Dito lang, malapit lang sa Palo Alto, halos pwedeng ang lakarin Tara! Pagkatapos nating magkape, drive uli tayo. Dire-diretso na tayo. Dadaanan natin ang Big C. Itong Big C ang kurbadang daan dito sa Marilake na maraming naaaksidente. Kaya kayo, kung dadaan kayo dito, mag-iingat kayo ha.
habang tumataas ka ng tumataas dito sa Marilake at papalapit ng papalapit sa Barangay Sampaloc, lalong lumalamig ang klima. Akala mo ba, bigsi lang ang delikadong kurbada dito sa Marilake? Meron pang isa na mas delikado. Tinatawag itong Devil's Corner. Ito na siya oh. Alam nyo ba, sa dami ng mga naaaksidente dito, naging pugad na ito ng mga vloggers at photographers na kumukuha ng mga shoot ng mga sakuna dito. Andito na tayo sa tinatawag na food hub ng Marilake Highway kasi andito ang mga sikat na stop at kainan sa mga bikers at riders. Andito ang Cafe Caterina, Cafe Natividad at ang Paseo Rizal. Dito sa parteng Tanay ng Marilake, ito ang pinakapaborito kong daanan. Tignan nyo naman ang view. Nandito na tayo sa Barangay Sampaloc, Tanay. Tara, tuloy-tuloy na natin ang ating pagbiyahe. At ito, daraanan na natin ang Regina Rica. At merong isang checkpoint na daraanan natin dito. Punong-puno talaga ng checkpoint ang Marilake mula sa Tanay hanggang sa Quezon. Nakapunta ka na ba sa Daraitan at sa Tinipak River? Nako, kung hindi pa, isama mo yan sa iyong destinasyon, lalo na ngayong summer. Napakagandang bisitahin ito at dito lang rin ang daan yan sa Marilake. Ito, kakaliwa ka lang dyan ang papunta ng Daraitan. Ito na ang palatandaan na malapit na tayo sa hangganan ng Tanay dito sa Marilake kapag nakita mo na itong Our Lady of Fatima Church. At ito na nga, nakatungtong na kami sa probinsya ng Laguna. Iba yung pakiramdam pag nandito ka na sa loob ng Laguna kasi mapapansin mo mas konti ang mga bahay. Nagsisimula na rin akong makakita ng maraming mga kabayo. At tignan nyo, di ba tirik ang araw? Malamig ang pakiramdam kahit na tirik ang araw. Dito na ako nagsimulang lumingon-lingon sa paligid dahil sa ganda ng iba't ibang tanawin. Talaga naman kasing napakaganda ng mga views na dinaraanan natin. Isang halimbawa lang itong sitio na dinadaanan natin ngayon. Tingnan nyo, merong bundok sa harapan. Parang nasa ibang bansa ang pakiramdam. Alam kong hindi mabibigyan ng hustisya ng kamerang daladala namin ang ganda sa lugar na ito. You have to really experience it and see for yourself. Stop over muna tayo saglit at nandito tayo sa tinatawag na Lihim na Lagusan. Tinawag itong Lihim na Lagusan dahil mula sa malayo, pag tinignan mo itong kalsada, para siyang tumatagos sa bundok na nasa harapan. Para siyang isang lagusan. Sa ating pagpapatuloy, pagkatapos ng ilang minuto, narating na natin ang Santa Maria, Laguna at meron din ditong view deck. Tara, tignan natin ang view dito. Marami ring mga riders na dumarayo dito at meron din ditong stall na mabibilhan mo ng inumin at pagkain. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang tanawin dito. It's really amazing. Kung isa kang rider at ikaw ay nag-drive papunta dito, ewan ko na lang kung hindi naging therapeutic para sa iyo ang lahat ng magagandang bagay na nadaraanan sa highway na ito. Napakaganda. Napakayamang kalikasan. O di ba? Ang pagmomotor, para siyang kaibigan, para siyang therapist. Pag stress ka sa buhay, tutulungan kanyang malampasan. Pagkatapos ng halos 100 kilometro na ng ating pagra-ride, andito na tayo sa province of Quezon. Malamig ba kamo sa bandang Laguna? Nako, mas malamig dito sa bandang Quezon. In fact, ito ay tinatawag na Barangay Little Baguio, Quezon Province. At nakikita na natin ang arko ng Welcome Infanta at pati na rin ang landmark ng Kilometer 90. Nandito tayo sa Kilometer 90 ng Marilake at nakikita nyo rin sa likod ko yung arko ng Welcome
welcome to Infanta. So, papasok na tayo sa Infanta, Quezon at sasaglit rin tayo sa Jariel's Peak. Yan yung kalimitan, kadalasan na hangganan o stop ng mga riders at hindi na sila tumutuloy dun sa hangganan ng Marilake, pero tayo, tutuloy tayo doon, ha? Nakarating na rin agad tayo matapos ang ilang minuto dito sa Jariel's Peak. Ito ang isa sa pinakamataas na point dito sa Marilake Highway. At maraming riders ang nag-i-stop over dito. Pwede ka rin ditong kumain at merong mga exotic food. Tara, larga na ulit tayo. Pagkalagpas sa Jariel's Peak, mapapansin mo ang paglitaw ng mga halaman gaya ng ferns, malalaki at maliliit, at iba pang uri ng halaman na hindi mo masyadong mapapansin o hindi masyadong karaniwan sa mga syudad at sa iba pang bahagi ng bundok. Yan ay dahil sa sustained cold climate sa lugar na ito. Ang bahaging ito ng Marilake ay bahagi na ng Sierra Madre Mountain Range. Pati ang mga maliliit na falls at mga maliliit na batis ay nagkalat sa lugar na ito. At makikita mo ang mga talon at batis na ito sa tabi lang ng daan. Sa layo ng biniyahe namin, alam ko na pagod na ang katawan ko, pero ang isip ko at ang diwa ko nag-e-enjoy pa sa napakagandang karanasang ito. At sa wakas, nandito na tayo sa Querosep Bridge. Hindi madalas na makakakita ka ng tulay na may malinis na batis sa ilalim at merong napakalinis na talon sa gilid. Tingnan nyo! At ang isa sa hindi ko malilimutan na naranasan namin dito sa Barangay Querosep ay ang makilala namin sila Ate Jennifer. Inasikaso nila kami, pinagpahinga at pinagkape. Salamat sa inyo, ate. Dito, Sitio Querosep to. Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Dito kami nag-stop over kami kasi magkakape lang muna kami. Yun sila ate ang nag-accommodate sa amin. Tutuntunin namin yung pinakahangganan ng Marilake Highway. Ito yung product ng pako. Ano pong tawag dyan, ate? Pako. Pako, ayan. Nagtitinda sila ng pako kung tawagin. Pang-salad po yun. Hello po. Ako po si Jennifer. Dito po taga Infanta, Sitio Querosep, Barangay Magsaysay. Yung iba po ang tawag dito ay fern. Pero sa amin po, since dito kami sa bundok, ang tawag po namin ay pako. Ang pwede po niyang luto dito ay ensalada, ginataan. Marami din po, pero pwede din siyang pamalit na talbos sa katulad ng magluluto tayo ng sinigang na isda, so pwede din natin siyang ilagay kapag wala tayong makuhang talbos. Kasi ito fresh at saka dito lang kayo makakabili sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon ng ganitong pako. Sa Sitio Querosep, sa may ano po siya ng tulay. Dito kami sa may harap ng tindahan. So pagka gusto nyo bumili, dito lang po kayo, sir, ma'am, pumunta. Pwede po kayo dito pumunta. Halos lahat ng mga mamamayan dito sa Querosep walang hanap buhay. Mahirap kasi ang hanap buhay sa lugar na to. Kaya halos lahat sila nagtitinda ng pako, maging ang mga bata. 50 oh. Ay, ito po yung matanda. May discount na kayo sa tarik. 50? Isang ano? Ay! Ito po. Ilang taon na kayo? Ha? Ilang taon na kayo? Ako po ay 10. Ako po ay 1. Saan nyo kinukuha yung pako? Sa Infanta Quezon po. Doon po sa may kanaka yung 1. Pagkaalis ko ng Querosep, napakabigat ng loob ko nang malaman ko na ganoon ang kanilang kalagayan. Ang usal ko, sana abutin sila balang araw ng kapalaran. Sana ang mga bata makapaglaro, makapag-aral gaya ng ibang mga bata at makaahon sa hirap na kanilang kinasasadlakan. Sa ganda na ng mga nakita natin sa mga dinaraanan natin,
Paglagpas ng Quirosep, mas lalo pang maganda ang mga nakita namin. Parang paraiso ang kalikasan dito. Sa taas ng elevation namin, pakiramdam mo talaga para kang nasa Alapaap pag tumingin ka sa view dito sa gilid ng kalsada. At tignan nyo, meron kaming natuklasan dito sa Barangay Magsaysay na napakagandang view. Yang nakikita nyong ilog, wala kaming ginawang color grading dyan. Literal na kulay asul ang kulay ng tubig dito. At itong magandang view na to, makikita mo lang to sa gilid ng daan dito sa Barangay Magsaysay, Quezon. At dahil sa ganda nito, kaming magkakasama, tumigil muna sa tabi ng kalsada. Konting drive na lang at makakarating na kami sa dulo nitong Marilake. Napakasarap ng karanasang ito. Kung ganito ang iyong mararanasan sa tuwing ikaw ay magmomotor, bakit hindi, di ba? Busog ang iyong mga mata, busog ang iyong puso, busog ang iyong kaluluwa. Finally, nandito na tayo sa hangganan ng Marilake Highway. So binagtas natin ang Marilake Highway mula sa Padilla Antipolo hanggang dito sa Infanta Quezon at ito na yung end. Kaya ako nagmomotor dahil ang motor ang aking kaibigan, ang aking tulay sa kalikasan at ang aking mata sa katotohanan ng lipunan. Magdadrive ako habang buhay.